kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa'yo. Hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano yung sinasabi mo. Sisilipin natin ang palaisipang bumabalot sa biglaang paglabas at pag-amin ni Zaldico, isang personalidad na hindi lamang nakaugnay sa politika kundi pati sa malalaking proyekto at negosyong matagal ng bahagi ng sistemang gumagalaw sa likod ng mga flood control project, budget insertions at samut-saring. Kontrobersiyang umuugong ngayon sa bansa. Sa pagkakataong ito, hindi natin pag-uusapan kung ano lang ang sinabi niya, kundi kung bakit niya ito sinabi ngayon, bakit ganito ang tono, bakit ganito ang timing, at ano ang posibleng motibong naghatid sa kanya para wakasan ang mahabang pananahimik at lumutang na parang karakter sa isang political thriller na biglang magsasabi ng sandali, may sarili rin akong kwento. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng sunod-sunod na investigasyon, ang pag-freeze ng kanyang mga asset, pagbawi ng travel clearance, at mga ulat na may seryosong banta sa buhay niya, tila napilitan o kusang pinili ni Ko na lumayas muna sa bansa, naglabas ng video mula sa ibang lugar at doon nagsimulang lumabas ang tanong ng sambayanan. Ano ang tunay na dahilan kung bakit parang tinamaan siya na ilang buwang hindi siya lumabas pero ngayon naglabas ng napakalakas na pahayag kung saan tinukoy pa niya ang pinakamataas na opisina ng bansa at ang pinakamakapangyarihang pwesto sa Kongreso. Sinasabing may direktiba raw sila kaugnay sa bilyon-bilyong pisong budget insertions at dito nagsisimula ang palaisipan. Kung ikaw ay inosente, bakit ngayon? Kung guilty ka, bakit magsasalita? Kung natatakot ka, bakit pipiliin mong mag-ingay? Kung may tinatago ka, bakit ilalapit mo sa spotlight ang pangalan mo? At kung may ipinapagtanggol ka, bakit hindi mo ito ginawa noon pa? Maaaring isa sa mga dahilan ay ang matinding pressure ng investigasyon. Kapag paulit-ulit kang binabanggit sa mga hearing, sa media at sa social media, ang pananahimik ay unti-unting nagiging ebidensya sa mata ng publiko. Kaya posibleng naisip niya na mas mabuti nang lumabas at sabihin ang bersyon niya bago pa siya tuluyang ikahon ng iba't ibang akusasyon. Maaring nakita rin niya na umaandar na ang naratibo ng gobyerno, mga mambabatas at mga kritiko. Kaya bago pa man siya tuluyang matabunan, pinili niyang kontrolin ang direksyon ng kwento sa pamamagitan ng isang video na siya mismo ang may hawak ng script, ng tono ng delivery at ng framing. Maaari ring bahagi ito ng bargaining strategy kasi sa politika, kapag ikaw ay may hawak na impormasyon na pwedeng magdulot ng pagkabalisa sa mas malalaking tao, nagiging protection ito. Hindi man pisikal na proteksyon, pero proteksyon sa antas ng legal at political. Dahil ang taong may alam ay hindi agad pinuputol at ang taong may hawak na dokumento o pangalan ay laging may kalamangan sa negosasyon. Hindi rin malayong ang paglabas niya ay pagtatangkang i-shift ang bigat ng pananagutan, lalo na kung ang mga proyektong tinutukoy ay hindi basta maliit na issue, kundi multi-billion flood control projects na may mga anomalyang iniimbestigahan ng iba't ibang ahensya. Sa ganitong larangan, walang gustong mamatay mag-isa, kaya kung ikaw ay nasa gitna ng bagyo, mas mabuting magdala ka ng kasama sa gitna ng unos. Posibleng nakita rin niya na unti-unti nang lumalabas ang mga timeline, dokumento, aerial inspection at report mula sa ground level na posibleng mag-incriminate sa kanya. Kaya ang paglabas niya ng pahayag ay maaring isang preemptive strike para mauna siya at maitanim sa isip ng publiko na hindi siya ang nagsimula, kundi sumunod lang siya sa utos. Maaring tumitimbang din dito ang reputasyon sa panahon ngayon. Ang social media ay parang hukuman na mas mabilis magpasya kaysa aktwal na korte. At kung padalos-dalos ang pag-viral ng chismis, mas madaling masira ang pangalan. Kaya ang paglabas niya ay pwedeng pagtatangkang pigilan ang tuluyang pagguho ng sarili niyang imahe bilang negosyante at dating mambabatas. Maaring may personal na kadahilanan, maaring siya ay pagod sa pagtatago, pagod na sa takot, o pagod sa pananahimik. Maaring may politikal na puwersang nagtutulak, maaring may kampong gusto siyang gawing instrumento.
o maaaring may kampong gusto siyang patahimikin. Maaari ring bahagi ito ng mas malaking plano. Isang exit strategy kung saan bago pa siya tuluyang maipit ng kaso, maglalabas muna siya ng narrative na pwedeng gamitin sa posibleng legal defense o posibleng gamitin sa plea bargaining o posibleng gamitin para mabawasan ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ngunit higit sa lahat, ang paglabas niya ng pahayag ngayon ay indikasyon ng malaking pagbabagong nagaganap sa loob mismo ng sistema. Kapag ang isang taong may koneksyon sa politika, negosyo, proyekto at pondo ay nagpasya ng magsalita laban sa mga taong mas mataas sa kanya, ibig sabihin may nag-iba sa balanse ng kapangyarihan, may gumalaw sa ilalim, may pumutok na tensyon na hindi pa natin nakikita. Ngunit sa dulo, habang sinusuri natin ito, may mga tanong na hindi mawawala. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Sino ang nagsasabi ng totoo? Siya ba? O ang mga leader ng Kamara na nagsasabing mali ang timeline at makulang mo ng ebidensya? Kung tama siya, saan hahantong ang investigasyon? Kung mali siya, kanino siya sumasandig? At kung pareho silang may bahaging tama at bahaging mali, sino ngayon ang makikinabang sa gulo? Sa ganitong senaryo, malinaw na ang pag-amin ni Zaldico ay hindi lang basta pag-amin. Ito ay piraso ng mas malaking puzzle na nagpapakita kung paanong gumagalaw ang kapangyarihan, pera, proyekto at politika sa likod ng mga flood control program at mga pondo ng bayan. At ang tanging malinaw lang ay sa bawat pagsasalita ng isang taong kabilang sa sistemang ito, mas lumalawak ang investigasyon, mas dumadami ang koneksyon. Kung titingnan natin ang buong kwento, may dalawang direksyon tayo na makikita. Una ang depensa ni Zaldico. Pangalawa, ang ebidensyang lumalabas laban sa kanya. Simulan natin sa direksyon ng depensa. Sabi ni Ko, hindi daw siya tumanggap ng kickback, hindi daw totoo ang alegasyon, hindi daw siya ang nagdesisyon na maglagay ng malaking budget sa flood control. May iba raw ang nagutos at ang mga asset niya tulad ng mga eroplano at helicopter ayon sa kanya ay legal. Ito ay galing sa negosyo at hindi krimen. At kung titingnan natin, may mga ebidensya nga siyang pinakita, mga larawan ng pera, mga dokumento, mga pangalan, mga petsa. Pero ang tanong, sapat ba ito? Kasi ang larawan ng pera, hindi agad ibig sabihin na iyon ang pera ng anomalya. Ang dokumento naman ay hindi agad ibig sabihin tunay at ang pangalan naman, hindi agad ibig sabihin guilty. Kaya kailangan ng mas malalim na investigasyon, mas malalim na pag-verify, at mas matibay na ebidensya. Ngayon lipat naman tayo sa kabilang direksyon, ang mga ebidensya laban kay Ko. Dito mas mahaba ang listahan, mas official ang naglabas, at mas malalaki ang epekto. Kuna ang ICI o Independent Commission for Infrastructure, sila ang naglabas ng report at ayon sa kanila, may nakitang problema, may nakita silang koneksyon ni Ko sa isang flood control project na nagkakahalaga ng halos 300 milyon. Ang proyekto ayon sa report ay may irregularities at ayon sa kanila, mayroon pa ring beneficial ownership si Ko sa mga kumpanyang konektado dito. Kung tutuusin kung may beneficial ownership ka, kahit hindi ka na direktang may-ari, pwede ka pa ring makinabang, pwede ka pa ring masangkot. Pangalawa ang AMLC o Anti-Money Laundering Council, sila naman ang nag-freeze ng assets ni Ko. Hindi lang isa, hindi lang 10, kundi bilyon o bilyon. At hindi karaniwan na mag-freeze ang AMLC kung walang sapat na dahilan. Pangatlo ang DOJ. Naglabas sila ng mga pahayag tungkol sa posibleng kaso, graft money laundering, pagnanakaw sa kaban ng bayan, paglabag sa mga batas ng pamahalaan. Mabibigat ito at hindi biro. Pang-apat, ang Civil Aviation Authority. Sila naman ang nagre-report na may ilang air assets ni Ko ang nasa labas na ng Pilipinas. Helicopter sa Malaysia, jet sa Singapore, at kung iisipin sa panahon ng investigasyon, bakit nasa labas ang ilang asset? Coincidence o parte ng mas malaking plano? Ngayon kung pagsasamahin natin ang dalawang direksyon, magkakaroon tayo ng malaking tanong. Sino ang may pinakamalapit sa katotohanan? Ito ang tunay na palaisipan. Hindi natin masasabi ng diretsyo. Hindi tayo korte, hindi tayo investigador. Pero pwede nating pag-usapan ang mga piraso ng ebidensya. Kasi sa mga ganitong kwento, ang katotohanan ay hindi lumalabas sa isang araw, hindi lumalabas sa isang pahayag, kundi lumalabas ito sa proseso lamang.
Kung titingnan natin ang galaw ng investigasyon, may pattern. Nagbitiw si Ko, nagpakita ng ilang ebidensya, pero habang lumalabas ang mga pahayag niya, lumalabas din ang mga dokumento laban sa kanya. At habang lumalabas ang kwento niya, lumalabas din ang sagot ng palasyo, parang larong chess, isang galaw dito, isang galaw doon. At tayo ang nasa gitna nanonood. Pero ang tanong, ano ang naghihintay kapag napatunayan ang kasalanan? Dito papasok ang batas? Kung mapatunayang may sala si Ko at gumagawa lamang ng kwento. At pag binintang, ito ang mga posibleng parusa. Una, kapag napatunayang nagkaroon ng illegal na kita o paglabag sa anti-graft law, maaring magkaroon ng pagkakakulong, pagbawi ng pera at pagbawal sa public office. Mabigat ang parusang ito. Pangalawa, money laundering. Kung mapatunayan, may parusang kulong at napakalaking multa. Kasama rin dito ang tuluyang pagbawi ng mga asset. Pangatlo, bribery. Kung mapatunayan na tumanggap ng pera, kapalit ng pabor ito ay krimen. May prison time, may multa at may moral consequence. Pangapat, cancellation ng passport. Dahil kung may kaso, maaari siyang hindi payagang umalis ng bansa. O kung nasa labas, pwede siyang ipabalik. Panglima, pagbawi ng mga ari-arian. Kung may napatunayang illegal acquisition, maaring kunin ng gobyerno ang mga ito bilang bahagi ng reparasyon. Pero sa dulo ng lahat ng ito, may isang tanong pa ring palaisipan sa marami. Ano kaya ang magiging ending ng investigasyon? Hindi pa natin alam. Ang sigurado lang ay patuloy ang investigasyon, patuloy ang paglabas ng ebidensya, at patuloy ang pag-usisa ng taong bayan kasi sa isang demokratikong bansa, mahalagang malaman ang totoo, hindi lang dahil may pangalan, hindi lang dahil may posisyon, kundi dahil may pera ng taong bayan na nakataya. At higit sa lahat, may tiwala ng bayan na dapat alagaan. Hindi pa tapos at hindi pa klaro. Pero ngayon alam natin ang dalawang direksyon, ang sinasabi ni Ko at ang ebidensyang lumalabas laban sa kanya. At sa pagitan ng dalawang ito, nasa atin ang tanong, sino ang mas kapani-paniwala? At ano ang kahihinatnan kapag ang lahat ay lumabas na? At ito ang dapat bantayan ng bawat Pilipino. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.